Dito sa Canada, kapag ganitong winter, napakalaki ng freezer namin. Ayan. So, ito yung mga karne. Ayan. So, nakaseparate na siya sa isang gamitan. Ayan. So, ilalagay ko siya sa isang container. Ayan pa. Ayan yung mga baboy. Ayan yung atay. So, tatakpan ko lang siya mamaya at ilalagay ko na sa aming malaking freezer. Meron pa pala akong karne dito. Ito. Ayan. So, good na siya for kada isang luto. Dadampot na lang ako. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Tapos, ito na muna ang gagamitin ko. Ito na lang pala. Ito. Ayan. Tatakpan ko siya sa taas. Ayan. Ready na siya. Para ilagay ko sa aming napakalaking freezer dito sa Canada. Ayan. Ilagay ko lang sandali yung pork chop dito para palamigin. Ang bilis, oh. Ayan, halos mag-yelo na siya. Napakabilis. Napakalamig po ng aming freezer. Ayan, napakalaki. So, pag kinukulang ako ng pwesto sa fridge, dito ko ilalagay sa labas ng aming bahay. Napakalamig po ngayong oras na to sa labas. Ayan, ang aming freezer. Napakalaki. Ayan. Ayan po. So, dito ko i-freezer yung aming karne. Napakalamig. Ayan. Diyan siya. Tapos, ay naku, bumukas. Nag-frozen yung aking ito pa yung aking isang container dito sa labas. Ayan. Napakalamig. Ayan, oh. Ayan, ang laki ng aming freezer. Kukunin ko na itong aking tofu. Nag-frozen siya. Inuubot ulit ako sa lamig. Napakalamig po. Ayan. Naku naman. Huwag ko nga ilagay. Ayun. Ganyan na lang. Yan po ang aming freezer. Ayan. Nagmamadali akong pumasok. Ayan. Ilang minuto lang. Nagpo-frostbite na yung mga kakamay ko sa sobrang lamig. Ganyan po kalamig dito sa Canada. Ayan. Nagmamadali akong pumasok kasi talaga napakalamig. So, yung pong labas ng bahay ang aking freezer ngayon, napakalaki ho. Kahit 10 baboy at 10 baka, pwede kong i-freezer sa labas. May nakalimutan pa pala akong isa, yung isda. Ayan, nakalimutan kong kuhanin yung isda. Ayan, kukunin ko sa amin napakalaking freezer. Ayan. Lulutuin ko nga pala bukas ito. Magpi-fish fillet ako. Ayan, kinuha ko yung aming isda. Marami pong maganda dito sa Canada tuwing winter at marami rin pong hindi magaganda. Isa po sa magaganda dito sa Canada pag winter ay ang napakalaki po ng aming freezer. Ayan. So, makikita nyo, ayan. Ayan. Tsaka iyang mga yan. Diyan ko lang po linalagay yung aking mga pagkain hindi kasya sa freezer namin. So, ayoko po lumabas. Talagang linalamig na ako. Wala akong sweater. Nandito lang ako sa pinto. So, pasok muna po tayo. So, sa laki ng freezer ko dito sa Canada, yan. Buong labas yan hanggang likod. Pwede ako maglagay ng mga pagkain o karne na ipipreser. Kahit 10 baka o 20 baka pa yung katayin ko ngayon, pwede kong i-freezer dito sa labas. Ayan. Ayan ang aming napakalaking freezer. Ano bang laman nito? Ay, hindi ito. Ito. Ayan. So, ayan siya. Ayan, papasok ko muna sa loob ng bahay. Ayan. Eto, sira yung fridge namin. So, etong nangyari. Yung freezer niya, ito dati, dyan ako nag-stock ng karne.
Ngayon, ang nangyari, medyo hindi na siya nagpe-freezer. Kumbaga hindi na nagpo-frozen. Malamig siya pero hindi na nagpo-frozen. Tapos, ito naman pinaka-fridge na, hindi yung hindi freezer. Ayan. So, hindi ako gaano makapag-stock ng pagkain o karne kasi baka mapulok. So, imbes na dito yung juice, linagay ko muna yung dito yung juice. Ngayon, ito pa yung isang mahirap na ano namin dito sa Canada yung sitwasyon. Kasi ang mahal-mahal ngayon ng fridge. Ngayon, makakapangutang naman kami, kaya lang ang mahirap pa ang hirap hong mag-ano ngayon, winter ngayon, napakadulas sa labas, malalim yung mga snow, madulas yung dinadaanan namin. Napakahirap hong bumili pa ng refrigerator ngayon kasi ang pagta-transportation po ng refrigerator, yung pagpasok sa loob ng bahay, matrabaho, mabigat pag winter. So gagawin na namin pag natunaw na yung snow, pag wala nang madulas na yelo. Kaya ngayon tinitis muna namin tong fridge namin. Imbis na freezer to, ginawa ko na lang siyang pinaka-fridge, dyan yung juice. Yan. Yan ang buhay namin dito sa sa Canada. Ngayon, ang ginawa ko, yung labas ng bahay, dahil ngayon puro mga minus 20, minus 15, minus 10, minus 30, meron pa nga almost minus 40 wind chill. Ngayon, ang ginagawa kong freezer, yung labas ng bahay. Ngayon, papakita ko sa inyo. Ginawa ko, yung ito dati pinaglalagyan ko ng karne, 'di ba? So sa labas na yung karne. So ipapakita ko ngayong araw na sa inyo yung kung saan kunin natin. Susuot ko muna tong Ayan. So susuot ko muna tong mittens kung makapal. Ikrap isuot pag isang kamay lang ang nagsusuot. Ayan. Ayan. So, kukuha tayo ng karne sa labas. Ginawa ko nga freezer tong labas ng bahay. Tsaka, kahit naman maayos yung freezer namin o refrigerator, naglalagay pa rin ako dito pag napasobra yung biri ko. Kasi, pag winter, tinatamad kaming lumabas ng bahay na madalas yung linggo-linggo. So, hanggat maaari, hindi iwasan namin lumabas. So, nag-i-stack na kami ng medyo maraming pagkain pag winter. Ayan. Ayan. Dito sa ilalim ng mesa. Ayan, nakita nyo. So, dito ko kukunin yung pagkain. Ayan. Ayan. Ito yung ginagawa kong freezer. Mas matigas pa nga dito eh. Mas frozen pa nga dito kesa sa ang hirap po na. Ayun. Ayan. Tatakpang ko ulit ng no. Parang yung sa atin no, di ba, pag naghahalo-halo ka nun, yung bloke ng yelo, nilalagyan ng apa ng palay. Ito naman, snow ang nilalagay ko. Ayan. So, ayan. So, ito, meat lasagna, ready na siya. Ibibake ko na lang siya. So, pag pagod ka dito sa abroad, nakasale siya, kaya ka lang binili. Ayan. Dati siyang mga $20 yan eh. Ngayon, nabili ko na lang siya ng $13, $14. So nakatipid ako. Bumili na ako para hindi na ako magluto. Kasi talaga nakakapagod dito sa Canada. Pag nagtatrabaho ka ng full time job, tapos may mga overtime pa, ayaw mo na magluto hanggat maaari. Ayan. So kita nyo yan. So ipapakita ko mamaya sa inyo kung ano itsura niyan pag naluto na. Ayan. Babalik pa ako, hindi pa ako natapos. Magde-defrost ako ng karne. So kukuha din ako ng karne sa labas. Ayan. Ayan, nalaki ho ng freezer ko, no? Ayan. Freezer ho lahat yan. Kahit saan ako maglakay, pwede. Ano pa ba? Ayun. Itong hipon. Itong hipon, dito-deposit. Ayan. Ayan. So, ang laki ho ng freezer ko, no? Ayan. So, ayan na rin ang karne. Ayan. Ayan. So, ayun. Sisigang ko ng baboy. Yung mga karne po yan, no? Ako yung baboy. Ito, giniling na baboy pa to. Ayun. So, ayan. Tigas ko, parang bato. Ayan. Ayan, yung sausage tsaka yung giniling na baboy. So,
Lalagay ko muna dito. Babalikan ko yung... Ayan, kita nyo. Ang tigas, no? Ayan. Matigas na matigas, oh. Tingnan nyo. Oh. Ganyan katigas yung galing sa labas. Talagang yung freezer ko sa labas eh napakalamig. Pinakamalamig na freezer at pinakamalaking freezer ko dito sa Canada. Ayan ko. Giniling na baboy. Didefrost ko siya. At ano ba to? Ayan. Sausage po. Yung malaking sausage. Tapos ito yung lasagna. Frozen din siya. So iluluto ko siya today. So ganyan po ang buhay namin. Pag gusto namin medyo makapahinga, bumili ka na ng luto para makatulog ako. So itong lasagna na to, sa pera natin, nasa 800 pesos ito. Ngayon nakasil siya uli. Limit lang dalawa mo pwede mo bilhin. So bumili ako ng dalawa. Ngayon ang ginawa ko, ngayon ganyan ang ginawa ko, nabili ko na itong lasagna na to. Pag binili mo sa pera natin, yung regular price niya 800 pesos. Pero nakasil siya ngayon, ano na lang siya, $14. Kulang sa $14. So ang presyo niya nung mabili ko, sa sale price niya, yung nakasale na presyo ay 560 pesos siya sa pera natin. So sa 560 na lang. So ito na yung magiging dinner ng mga anak ko. Minsan inaabot pa ng hanggang breakfast pag hindi nila maubos ngayon. So ganito yung ginagawa namin dito sa Canada dahil pagod na pagod kami sa trabahong bahay at trabahong full-time work namin. Madalas nga may mga overtime pa. So paminsan-minsan bumibili na lang kami ng mga ready to eat na pagkain. Pero pag mahal, hindi pa rin kami bumibili. Pag medyo nagsisil siya or mura na siya, doon kami bibili ng mga pagkain na ready to cook na. Yung mabilis ng maluto. Hindi ka na mapapagod. Ganyan yung ginagawa namin para makasurvive kami sa pagod dito sa abroad. Buksan natin kung anong itsura. So, ilalagay ko siya sa oven yan. So, nabuksan ko na sa karton. Meron pa siyang cover. Ito, ayokong matapon eh. Ayan, tingnan, buksan natin. Oh, ayan siya. Oh, ang dami ng cheese. Ayan. Ayan. So, ano ko na lang siya. Nakamix na lahat. Kumbaga, i-bake ko na lang siya ng... Naku, hindi ko pala binasa yung instruction. Basahin ko. Hindi ko alam kung gaano siya katagal i-bake, pero i-bake ko na lang siya. So, hindi ko na kailangang maghiwa-hiwa ng mga ingredients. So, eto. Malaking tray na siya. 560 pesos po sa pera natin. Yun ang presyo ng pagkain na to sa Canada. Lasagna po siya. Ayan. Naku, ang tagal pala niyang i-bake. Binasa ko yung instruction. 1 hour and 40 minutes daw. Mahigit almost 2 hours o 2 oras ko pala siyang i-bake. 375 degrees daw yung init. Tapos, tagal din pala. Pagkatapos, takpan ko muna daw. Ayan, i-bake ko siya ng 1 hour nang nakatakip. Ayan. 1 hour and 40 minutes. Almost 2 hours pala yun. Tapos, pagkatapos nung oras na yon, buksan ko na, alisin ko na yung lid nito, i-bake ko na naman uli ng 10 to 15 minutes. Ba, almost 2 hours din pala yung pag-bake nito. So, hindi na pala, hindi ko naman siya pinagpaguran eh. I-bake na lang naman, so madali na. Yung temperature, 375. Yan, nag-bake na ako. So, anong oras ako nag-umpisa? Tignan natin yung aking dinuto. Ayan siya. Ayan. Umuusok pa siya, oh. So, ganyan itong itsura nung ready-made na binibili namin lasagna. 2 hours ko rin siya dinuto, ha. Paputol-putol lang ho yung pagluluto ko. Hindi ko nakukumpleto yung 1 oras. Kasi nga, may ginagawa akong iba. Tapos, pumunta ako nagpa-ultrasound ako. So, umalis ako uli. Pinatay ko na naman uli yung oven. Tapos, pagdating ko, tinuloy ko na naman uli.
Ewan ko kung naluto siya ng tama nito. Ayan. Yan, umuusok pa oh. So, ganyan ang itsura niya. Tingnan natin yung buo. Ayun, dumikit yung iba oh. Ayan oh. Ganyan ho, kasarap. Ayan. Ano lang to, bali 560 pesos sa pera natin. Ang pagkakabili ko, ayan. Ganyan ho, 560 pesos dito sa Canada yan. Bali, i-oven ko na lang siya, i-bake ko na lang siya. Hindi na ako mapapagod. Pero pag binili ko siya ng regular price, 800 pesos yan. O may libre pa akong aluminum foil. Ayan o. Pupunta na naman ako sa aking malaking freezer. Ito. Kukuha ko ng saging. Ayan. Ayan o. Binag ko na lang. Ay, wala yung saging dito. Ano ba yung laman nito? Ay, longganisa. Ito yung saging. Naku, hindi ako nag-maintenance. Ayun, ayun yung mga saging ko. Teka, buksan natin. Ayan, buksan natin. Yan, so, nandiyan po sa labas ng bahay. Ayan o. Okay, yun ba yung saging ko? Ayun, ayun yung mga saging. Ayan, sa Banaprosen ho. Ayan. So, ayan siya oh. Tatakpan ko lang uli ng snow. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. So, nagamit ko na naman yung aking freezer. Binuksan ko. Ayan.